Gaano nga ba kalakas si Don Freaks? Para sa akin mga idol, si Don Freaks ang pinakamalakas na karakter sa buong kwento ng Hunter x Hunter. At ngayon hindi muna tayo aasa sa mga teorya. Pag-uusapan natin ang mga konkretong ebidensya mismo mula sa istorya. Si Don Freaks ang nag-iisang malalakbay na nagsulat ng Journey to the New World, isang journal na isinulat mahigit 300 taon ang nakalipas tungkol sa silangang bahagi ng Dark Continent. Tandaan natin mga idol, ang Dark Continent ang tunay na mundo at ang mundong ginagalawan ng mga bida ay parang maliit na isla lamang sa loob nito. Dito matatagpuan ang mga halimaw at kalamidad na kayang magpabagsak ng buong sangkatauhan. Mayroon lamang 0.04% survival rate ang mga ekspedisyon papunta roon. Sa 149 na ekspedisyon, 5 lang ang nakabalik. Sa 5 iyon mga idol, kakaunti lang ang tunay na nakabalik sa normal na pamumuhay. Pero si Don Freaks, nagawa niyang libutin ang silangang bahagi ng mag-isa. Habang sinabihan Netero, Jing at maging si Isaac Netero ay bumuo pa ng malalakas na grupo para lang makapunta doon. Si Don Freaks ay naglakbay ng solo at ibig sabihin mga idol, iba ang antas ng lakas at kakayahan niya. Isa pang patunay ay ang tinatawag na 5 threats ng Dark Continent. Kabilang dito ang Hellbell, ang Pop, ang Zobey Disease, ang Eye na pinagmula ni Nanika at ang Brion. Hindi lang sila basta nabanggit ni Don Freaks, detalyado niya silang inilarawan sa kanyang journal. At ibig sabihin mga idol, personal niyang silang nasaksiyan at nalagpasan. Halimbawa ang Hellbell ay may kakayahang magdulot ng matinding pagnanasa sa pagpatay sa mga biktima nito. Ang Pop naman ay ginagawang parang alaga ang mga tao. Ang Zobey Disease ay isang nakakahawang sakit na nagdudulot ng immortalidad kapalit ng pagkasira ng isipan. At ang Eye ay may kapangyarihang tuparin ang kagustuhan kapalit ng sakripisyo. At ang Brion, isang botanical weapon, ay kayang kontrolin ang katawan ng tao. Kung nabuhay si Don matapos makasalamuha ang mga ito, malinaw na hindi siya basta ordinaryong manlalakbay. Bukod pa rito mga idol, binanggit din niya ang 5 kayamanan ng Dark Continent. Ang Herb of All Illness na kayang gumamot ng anumang sakit at ang Trinity Elixir na sinasabing Mother Solution of All Liquids at ang Metalion, ang Alchemy Plant, ang Unman Rock na pinagmula ng napakalakas na enerhiya at ang Nitro Rice na nagpapahaba ng buhay. Ang detalyadong paglalarawan niya sa lokasyon at benepisyo ng mga ito ay nagpapahiwatig na maaring nakuha niya ang mga kayamanang ito. Kung totoo man yon, lalo lamang nitong pinapatibay na naging mas makapangyarihan siya sa paglipas ng panahon. At higit sa lahat mga idol, ayon kay Gene Freaks, posibleng nabuhay pa rin si Don at sinusulat ang West Edition na kanyang journal. Tandaan natin na si Gene Freaks ay isa sa pinakamatalinong karakter sa serye. Kung naniniwala siyang buhay pa si Don matapos ang daan-daan taon, ibig sabihin may basehan iyon. At isipin nyo ito mga idol, daan-daan taon ng karanasan sa paikipaglaban sa mga halimaw ng Dark Continent. Daang-daang taon na rin na pag-aaral sa Nen at pag-survive sa pinakamapanganib ng lugar sa mundo. Sa ganitong antas ng karanasan at kapangyarihan, mahirap isipin na may kayang tumapat sa kanya kahit pa ang pinakamalalakas na hunter ng kasalukuyang panahon. Kaya para sa akin mga idol, sapat na ang lahat ng ebidensyang ito para sabihin si Don Freaks ang tunay na pinakamalakas na karakter sa kwento. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.